Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong umaga. So happy December sa atin lahat. Nakakaloka, no? Ang bilis-bilis ng panahon, parang kailan lang nagdiriwang tayo ng New Year, Christmas. At ngayon, ito na naman, papunta na naman tayo sa pagdiriwang ng Christmas at New Year. So, ilang days na lang, 24 days before Christmas. So, nakaka-excite, ang lamig na rin ng panahon. And then, of course, papunta na tayo sa 2024, di ba? Pero syempre, bago tayo pumunta sa 2024, meron pa tayong dalawang pageant na talaga namang aabangan at inaabangan natin. Ito nga ay ang Miss Earth at saka Miss Intercontinental. So malay ninyo, ito yung huling barahan natin. Dito tayo makakuha ng corona. Diba? So yan. So isa sa mga malakas na nakikita ko si Eliana Duanan. Ako, talaga yung beauty niya ay kumakabog sa Miss Earth. And then of course, ayaw din magpakabog ni Iona Gibbs naman sa Intercontinental na ginaganap ngayon sa Egypt. O, diba? So yun. Kaya excited ang lahat kasi syempre, isa tong magandang pamasko kung sakasakaling manalo dito ang dalawang kandidata natin dito sa Miss Intercontinental at saka sa Miss Earth. Di ba? So, yan. Syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga tatalakayin natin ngayong araw na to. Kaya wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo si Elda Asnar sa Miss Cosmo World 2023? First runner-up. So, yan. Nakakaloka, no? Talagang hindi binigay sa kanya yung corona at ayaw ng Cosmo World nang mag-back-to-back sila from the Philippines. So, yan. So, ako nakita ko doon na talagang nakita naman natin humataw ng todo-todo itong si Elda. At ipinakita niya talaga yung galing niya sa entablado na Miss Cosmo World. Ang nagputong ng corona sa kanya, syempre, ang reigning binibining Pilipinas first runner-up na si pangalan neto. Siyempre, ang nagputong ng corona sa kanya is from the Philippines na talaga namang bonggang-bongga na nagkagandahan na Pilipina talaga sa entablado ng Cosmo World. At hindi din nagpakabog talaga ang beauty ng pambato natin ngayon. Akala ko nga magpa-back-to-back eh. Kasi halos siya yung nakakuha ng madaming award, pero hindi. Hindi siya nag-back-to-back. So, first runner-up. Siguro ayaw talaga ibigay ng Cosmo World na na mag-back-to-back ang Pilipinas. Kasi siguro for give chance to another. Pero hindi ko lang alam kung magkano ang premyo nung nag-title. Pero kasi siya nakakuha siya ng almost na kalahating milyon. So, ang bongga lang, di ba? Kalahating milyon yung nakuha niyang premyo dito sa Miss Cosmo World. Pero okay na yon. Kalahating milyon is kalahating milyon, hindi biro yun. So, yun. So, saan mo kukunin yun? At least may cash prize ka. O, saan ka pa? So, congratulations kay Elda Asnar na first runner-up sa Miss Cosmo World 2023. Mabuhay ka. O, di ba? So, talagang iba talaga yung ganda ng Pinoy, no? Pang first runner-up talaga tayo ngayong taon na to. Charot! At ito, sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Shamsi Supsup, maaaring hindi na maging Miss Universe Philippines National Director dahil mukhang ibibigay to kay Miss O bilang National Director ng Miss Universe Philippines. Hindi ko naman nakikita na ganon kasi si Shamsi punong abala naman siya sa mga pa-event dito sa Miss Universe Philippines at siya ang alam ko na mananatiling organization dito. Kumbaga parang national director ng Miss Universe Philippines. Parang feeling ko hindi naman tatanggapin ito ni Miss O kahit i-offer sa kanya. Alam kong may respeto siya kay Miss Shamsi Supsup and then Shamsi Supsup hindi naman siya magre-resign, di ba? So wala akong naririnig na chikang ganyan. Yes, marami nag-aagam-agam nga na ito daw si Miss O baka daw maging maala Paula Shugart o
maging presidente ng Miss Universe, or kaya pwede din daw na maging national director ng Miss Universe Philippines. Ako, para sa akin, hindi ko tinitignan ng ganon kasi maganda naman ang pamamalakad ngayon ni Shamsi Subsob dito sa Miss Universe Philippines. Kumbaga, talagang wino-workout niya to na maging the best na pageant o national pageant sa ating bansa. So, ngayon, parang busy-busyhan nga sila kasi regional na yung Miss Universe Philippines. So, ayun yung nilalakad ni Shamsi. So, eto naman si Miss O. Alam ko, yes, close silang dalawa ni Hello Hello Universe na si Kun An. And then, ang nakikita ko sa kanilang dalawa ay partnership doon sa ibang produkto. Ayun yung katulad ng Derma Universe, mga ganong chubachenes. So, hindi ko naman nakikita na etong si Miss O ay magiging national director ng Miss Universe Philippines sa ating bansa. So, ang nakikita ko sa kanya, magiging presidente siya ng Miss Universe. Charot! So, yun. So, syempre, kung kukuha na siya ng posisyon, yung mataas-taas na, di ba? Dahil best friend naman niya o bestie niya si Kun An. So, syempre, doon na siya sa higher position. Pero, ang alam ko, mataas ang respeto ni Miss O sa mga organization sa ating bansa. At parang feeling ko, hindi siya ganong klaseng tao, in fairness sa kanya. So, tingnan natin in the future kung ano yung mangyayari, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, after maging close na Miss Universe Thailand at Miss Universe sa pageant ng Miss Universe, ngayon naman, Miss Earth Thailand at saka Miss Earth Philippines. At dito naman sa Miss Intercontinental, si ganun din, si Miss Intercontinental Philippines at si Miss Intercontinental Thailand. Tingin mo sila na kaya ang susunod na 4D effect? Ako ang masasabi ko dyan, huwag niyong ipilit. Hindi yan hindi siya aayon. Kasi ibang tao kasi si Michelle D, ibang tao si Antonia Forsyth. Kumbaga, yung personality nila talaga, hindi naman to pinilit na maging close. Kumbaga, parang just, talaga yung nag-meet, kumbaga destiny na maging close. Malay mo, magkapatid sila noong unang panahon, di ba? So, hindi ko naman nakikita na magiging kasing close ni Liana Dua na itong si Miss Earth Thailand. Kumbaga, parang nandoon lang na siguro friendship, or body-body, pero not to the point na katulad ng kay Antonia ngayon na talaga naman trading, at saka itong si Michelle din na sa tuwing ini-interview silang kabilaan ay tinatanong sila sa isa't isa. So, iba kasi yung relationship na nabuo nung dalawa kasi nagsimula sila sa, alam mo yun, yung parang competitive sila sa isa't isa, yung medyo parang nagtatarayan sila ng bonggang-bongga, di ba? Mapapansin mo, ito si Miss Earth, si Miss Thailand dati, hindi niya talaga kinakausap itong si Miss Philippines, and then marami ng chika na lumalabas na mukhang nagkakaseryosohan yung dalawa sa pagtatarayan na yung kumbaga parang nag-iisnaban, di ba? Pero at the end, yung nakapag-usap na talaga sila, nakita na ng tao kasi inabangan talaga sila ng bongga-bongga. So doon nagsimula yung relationship. Then after that, naging very close sila. Yung intact talaga yung closeness nila. Yung support each other. Diba? So yon. At dito naman, sa mga girls na to, dito sa Miss Earth at sa Miss Intercontinental, iba yung dating sa akin. Hindi sila ganun ka impact na parang maging body friends talaga. So, malay mo, mabuo yung good friends nila. Hindi maganda yon, pero hindi ko nakikita. At wag natin ipilit. Di ba? Kasi parang hindi sa lahat ng oras ang kwento ay iisa. Charot! So, yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Earth Thailand? Tingin mo sila na kaya ang susunod na kukuha ng corona? Ito na kaya yung pambato nila na makakapagsabi sa atin lahat na this is it, Thailand. So, ang masasabi ko, mukhang pilit. Charot. So, sana nag-train siya ng maayos kasi isa to sa mga magaling na pambato ngayon ng Thailand. Kumbaga parang nakakuha sila ng perfect candidates. Kaya lang, sana tinrain nila ng bonggang-bongga para hindi masayang. Alam mo yon, kasi
it's not only about na beautiful girl o nakakapagsalita ng English. It's about yung ano yung quality ng girls. And then I hope na napaghandaan niya ng maigi ang competition ng Miss Earth kasi iba ang bakbakan dito sa Miss Earth, hindi lang to pagandahan o patalinuhan. Kailangan talaga yung quality mo as a candidate, makita yon ng organization. So sana si Miss Earth Thailand ay nagawa niya yung part niya as a candidates dito sa Miss Earth. And I wish all the best. So sana sila ang manalo. Bakit naman hindi? Kung ibibigay sa kanila. Kasi it's time na rin naman talaga para sa Thailand na makakuha ng corona dito sa Miss Earth. And then parang feeling ko, kasi yung kanilang national director talagang antyaga, ang sipag. Kumbaga parang talagang nilalaban niya talaga ang kandidata niya ng bonggang-bongga. At kung matalo man sila, parang okay lang, chill lang, better luck next time. But I hope na makita yun ng organization ng Miss Earth. At sana itong pambato ng Thailand ay siya na ang hinihintay ng Miss Earth. Di ba? So, yan. Good luck, good luck, good luck. So, laban yan. I hope. And then, para naman sa sumunod na chika, Samantha Panlilio, Mama Sam, tingin mo, dapat ba bang bumalik sa Miss Universe Philippines? To be honest, I love Samantha Panlilio. Sa totoo lang. Kasi si Samantha Panlilio, isa siya sa mga nagagandahan ako, nababaitan akong kandidata. Pero kasi, parang feeling ko, kung kaya niyan lumaban at kaya niyang ipanalo ang competition ng Miss Universe Philippines, why not? Pero kasi parang feeling ko, hindi yan basta-basta sasanayon sa kanya yung organization. Kilala natin ang organization natin sa bansa natin na parang meron talaga silang kinikilingan. May mga ganon. So lalo na ngayon nababalitaan natin, sasali si Samantha Bernardo, sasali si Atisa Manalo, sasali ko sino-sino. So medyo mahirap. Pero kung ako sa kanya, kung gusto niyang makita talaga yung capacity level niya, pumunta siya sa Miss Earth. I think ang Miss Earth ibibigay sa kanya ng 100% talaga yung galing na meron siya. Kumbaga parang kung magaling siya, ipapanalo siya. Kasi walang bias sa Miss Earth sa Miss Earth Philippines. Kumbaga parang fair talaga sila. Basta maipakita mo yung galing mo. Sa Miss Universe kasi medyo mahirap. Oo, hindi ko siya masyado nakikita na, alam mo yon, yung plakado talaga yung kumbaga yung labanan, yung kumbaga parang fair ba? So, meron din silang tinatawag na kinikilingan talaga. So, may pagka-bias konti. Charot! So, ayun lang yung akin ha. So, kung feel niya sumali, di go lang. Kung hindi naman, di okay lang. Punta siya sa Miss Earth, I think. Miss Earth, okay na okay doon si Samantha Panlilio. Feeling ko. So, Mama, sama nyo naman na masasabi mo sa beauty ngayon ng mga Binibining Pilipinas 2022 na ngayon ay talagang namayagpag sa international pageant. To be honest ako sa mga Binibining Pilipinas girls natin noong 2022, ito yung batch na malakas. Kasi puro sila magaganda. Diba? Remember, dito din sumali si si Nicole Budol, diba? Si Herlyn Budol. So yung batch na yun, talagang masasabi ko, magaganda yung mga kandidata doon. At ang mga ibang reyna doon ay talaga namang naging reyna na rin sa ibang pageant. Katulad na lang halimbawa, etong si Eldna na nag-first runner-up sa Cosmo, ito lang kamakailan. And then, ito, si Ana Valencia na nag-second runner-up sa Miss Globe. And then, ito naman si Nicole Bormeo na nag-third runner-up naman sa Miss International. Samantalang naman si Roberta Tamundong ay nag-fifth runner-up naman sa Miss Grand. And then, syempre, si Chelsea Fernandez na nag-top 15 naman sa Miss Globe. And then of course si Basiano, 'di ba? Si Gabby Basiano nag-top 20 sa Miss Intercontinental. At ngayon ito nga syempre kabatch din nila si Aliana Aduana na lumalaban ngayon sa Miss Earth. So abangan natin kung ano yung magiging resulta niya. So ayan yung mga masasabi kong kandidata na talagang malalakas. Yung tipong magaganda talaga sila at nakakatuwa kasi nagtry sila sa ibang field na sumali at ayun nga, di ba? So nakita naman natin na mas bongga ngayon ang kanilang mga
ipinapakita dito sa sa international pageant at nakakuha nga sila ng magandang posisyon. So I'm happy for them, di ba? So iba talaga ang gandang binibini. Sabi ng gano'n, once you're a binibini, you're always a binibini. O, di ba? Kasi iba kasi yung train talaga sa binibining Pilipinas. Di ba, Christine Ann Perez? Gusto niya yan. So, yon. At ito ang sumunod na chika. Mama sa Michelle D. Ginudlak etong si Miss Kun Ann sa mga nangyayari. Yes, sa interview nga ni Michelle D yesterday sa isang radio station, ipinakita doon yung picture ni Antonia Forcil. Nako, tuwan-tuwa naman si Michelle D. Ewan ko kung ano yung may something sa kanila ni Antonia na talaga naman, my God, naloloka talaga ang lahat. Tapos, ipinakita din doon yung picture ni Kun Ann. Ang reaction niya doon ay ginudlak niya. Ayun yung sabi niya. Good luck sa mga nangyayari kay Kun Ann. So, ako para sa akin kasi si Kun Ann, syempre medyo mabigat yung pinagdadaanan niya. Alam naman natin lahat na nasa serious na part siya. So, natutuwa lang ako dito kay Kun Ann. Hanggang ngayon, wala pa siyang mental problem sa kabila ng mga nangyayari. Pero syempre meron siguro, may anxiety yan. And then, naloloka-loka na yan. So, ayun nga sabi ni Michelle D na good luck sa pinagdadaanan niya. Kung ipinanalo ba naman niya si Michelle D, di ba? Di natulungan siya sa problemang hinaharap niya. So, yun. So, nakakaloka. Kasi alam ko kasi, si Michelle D kasi, alam mo yun, na isang apo ng may-ari ng China Bank, di ba? Kung may problema sa financial, sana, kung ito yung pinanalo niya, pwede mapag-usapan at pwede siguro siyang mag-loan sa China Bank ng bonggang-bongga na may approval siguro ni Michelle D pag nagkataon. Di tapos yung problema. So, yun. So, hindi ko lang alam kung what's yun. Hindi. Ang ibig ko sabihin, kung etong si Michelle D sana ay nalagay sa tamang posisyon dito sa Miss Universe, malaki yung tsansa ni Kun Ann na matulungan siya ni Michelle D sa problemang hinaharap niya. Do you agree? Kasi ako, yes, parang feeling ko tutulungan siya ni Michelle D and mas magiging madaling masolusyonan yung problema dito sa Miss Universe. Pero kasi hindi niya pinanalo, kaya ang sasabihin na lang sa kanya ni Michelle D is good luck. O, diba? Siguro nang hinayang to si Kun Ann, no? Tingin nyo ba guys, ako parang feeling ko yes, may panghihinayang to kay Michelle D, lalo na yung nalaman niya, nako, may-ari pala to ng anak ng apo ng China Bank, o diba? So, siguro naloka si Kun Ann. Sabi niya, bakit hindi to ang pinanalo ninyo? Diba? Kasi sa totoo lang yung mga pinanalo nila, ewan ko kung paano siya matutulungan nun. At nakita ninyo ngayon, ano bang papel ng Miss Universe ngayon? Parang wala akong ibang nakikitang ganap, kundi kumembot siya ng kumembot at magpasarela na magpasarela. Yes, ako hinahangaan ko yung pasarela talaga ni Miss Nicaragua. Ang lakas maka Miss Grand. Pero yun lang yung ginagawa niya. Parang nakikita ko sa social media, lagi siyang naglalakad, lagi siyang nagpapasarela, hindi nga siya yung nagbibigay ng inspirational talk. So ngayon, parang ang Miss Universe, hindi na siya, about talk. It's about performance na. Kailangan magaling ka kumembot. Charot. So, yun. So, sana sa Miss Grand siya sumali. Panalo siya doon. And then, ayun nga, sana matulungan nila si Kun Ann sa hinaharap nito ni Kun Ann ngayon sa anumang sitwasyon, di ba, na pinagdadaanan ni Kun Ann. Sana ang mga winners niya ay matulungan siya ng bonggang-bongga. And then, of course, tulad na sinabi ko, siguro malaki yung panghihinayang niya dito kay Michelle D, no? Na hindi niya pinanalo dito sa Miss Universe. Kasi, after ng, malaman mo, oh my God, matutulungan sana ako nito. Kaso, wala siyang magagawa. Kaya, lahat na lang ng panunuyo na pwede nilang gawin sa Pilipinas, ginagawa nila. At may balita nga ako na pupunta nga si Kun Ann sa Pilipinas dahil imimit nila si Michelle D. Siguro mululong na charot. So, hindi ko alam. So, merong bagong project na gagawin with Michelle D. Kasama si Miss Thailand at saka yung reigning Miss Universe, saka yung iba pang mga kandidata na nakapasok nata sa top 10. So, yon. So, ngayon top 10, parang lahat ng top 10 included na, dati top 5 lang, di ba? Ngayon top 10 na. Paano kasi? Syempre, nandoon si Michelle D sa top 10. So, kailangan
iimbitahan niya lahat ng top 10. O, di ba? So, yun. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.